Hindi na magkanda o gaga nga itong si Charlene matapos nga siyang umuwing luhaan dahil wala na ang kanyang anak. Sinabotahe siya ni Divina at nitong si Libby. Masayang masaya si Libby pansamantala siya ay nakalaya mula sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam na halos mabaliw-baliw na ang mga ito sa paghahanap sa kanya. Nakakainis ng tingnan kung saan naroon pa nga itong si Divina sa bahay ng mga Cristobal at umaarte na tela wala siyang kinalaman. Kaya naman na sinabi agad ng hold-upper na nangangailangan nito ng malaking halaga at gusto nitong makuha ang pera at makipagkita para makuha nga itong si Libby. Ngunit ang lahat ay pagpapanggap lamang dahil darating din ng oras na pakakawalan nila bigla itong si Libby dahil sa labas lang kasi ang lahat. Gusto lang nilang mangyari ay maghahalit ng husto si Raymond. Maging ang ina nga itong si Raymond kung saan nun pa man ay naging kontrabida na kay Charlene. Wala itong tiwala sa kanya. Kaya naman nang mangyari ang bagay na iyon, parang gusto nang diktahan ng ina ni Raymond. Maghiwalay na nga silang dalawa at matauhan na umano ang kanyang anak na si Raymond. Huwag nang antayin na maging bangkay pa itong si Libby. Sa kabilang banda, nakalabas na nga ng kulungan itong si Xavier sa tulong din ng kanyang kaibigan na nagpahamak dati. Ito nga si Justine na bumawi din sa kasalanan na kanyang nagawa. Kaya naman tuwang-tuwa si Leilani kahit papaano sila ay nagkikita na kahit alam niya na ang kanyang lolo ay ayaw pa rin sa kanya. Pero si Xavier na nga ang gumagawa ng paraan. Pumupunta siya kung saan laging pumupunta itong si Leilani dito nga sa bahay ni Princess. Kaya naman na nakarating din kay Xavier ang balita na nawawala itong si Libby. Bagay naman na ikinagulat nga nitong si Pusoy dahil ng isang araw lang ay nakita niya sa Calle 8 itong si Libby kung saan hindi naman niya nakita na pilit itong sumakay sa van kundi kusa itong sumakay. Kaya napaka-imposible na ito ay dinukot ng mga kidnapper.